Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaksyon itong article ng ABS-CBN. Pahayag ng isang kongresista na alyado ng Pangulong Marcos Jr. at ni Speaker Martin Romualdez sa kalokohan o kapalpakan ng National Expenditure Program for 2026. Ang title, Ang Sama Talaga. Palpak. National Expenditure Program pa lang yan galing sa DBM. May mga hocus-pocus na. Ang sama talaga. Puno says 2026 National Expenditure Program includes proposed funds for completed infrastructure projects. Okay, so the proposed 2026 National Expenditure Program includes proposed funding for infrastructure projects that have already been completed, according to House Deputy Speaker and Antipolo City 1st District Representative Ronaldo Puno. Tapos na yung proyekto, napunduhan na naman. Edi ang sama talaga. Talagang kalukuhan. Niloloko nila ang taong bayan. Mabuti na lang at nakita ng mga matitinong lawmakers. Puno said, Marikina City 1st District Representative Marcelino Chodoro pointed it out to him in one of the budget briefings. Ito ang pahayag. Dumating yung kanyang proposed NEP for 2026. Noong nakita niya, magkatabi kami doon sa hearing, sabi niya, isosoli ko na itong sa DBM. Bakit? Sabi niya, lahat ng flood control projects na nakalista rito for Marikina 1st District, tapos na Yan, nagreklamo si Congressman Teodoro of Marikina kay Congressman Puno. Siguro magkapartido sila sa National Unity Party. Tinignan ng kongresista ng Marikina, flood control. Tapos na lahat. Implemented na sa Marikina. Kasi di ba may Marikina River tayo. Bumabaha talaga along Marikina River. Kailangan nila ng flood control project sa Marikina. Yung na-propose ngayong 2026, isinama sa National Expenditure Program, tapos na. Anong kalokohan yan? Grabe, no? Pinundahan ulit. Okay. Sabi ni Deputy Speaker Puno, kaya saludo ako dito kay Congressman Puno. Nagre-reklamo. May kakampi na si Congressman Toby Chanco na nagre-reklamo din. Pag na-approve yung budget, edi pasok yung pera. Sino ngayon gagawa ng implementation yan? Edi yung ahensya, meaning DPWH. So parang tumama sila sa loto bigla, di ba? Kasi wala nang kailangang gawing proyekto, pero lumanding na naman yung budget sa kanila. Yon, ang sama talaga. Ganyan na po. So sino yung nagpasok ng mga ganong proposal na tapos naman yung project? So, ang unang question ko dyan, DBM. Bakit pumayag yung DBM? Okay, sabihin natin, hindi nakita ng DBM. So, sino ang nagpasok niyan? DPWH. So, dalawa na ang nakitang problema. DPWH. Bakit sila nagpasok ng pondohan ng projects, flood control, tapos na. Talagang dito mo makikita na malala na talaga ang corruption sa DPWH. Pagdating sa DBM, baka hindi lang nila napansin. Kasi ako personal observation ko lang ito, opinion. Para sa akin, matino si Secretary Pangandaman ng DBM. Matino siya.
Siya na ngayon pa ang pumupunta sa actual project at nag-i-inspect dahil ayaw niyang masayang ang pera ng taong bayan. Kaya ang mas sisihin sa mga ganitong kalokohan, DPWH. Ano na, cancer. Kung sakit pa, cancer na fuera de los buenos, ano? Hindi naman lahat. Mga lang, yung mga nakaposisyon. District engineer pataas. Kaya tama yung ginawa ni Secretary Vince Dizon bilang secretary ngayon. Pinag-resign niya lahat. Resign kayo! Tapos, i-determine niya ngayon sino yung mga matitino. O, tuloy, yung hindi matino, sibak ka. Kailang problema, sino ang ipapalit? Kukuha pa rin sila sa pool of engineers ng DPWH. Parang natakdan kung sa Bisaya. Ano bang Tagalog ng natakdan? Nahawaan na. Kaya napakalaki ang challenge, napakalaki ang trabaho ni Secretary Vince Dizon paano linisan DPWH itong corruption na ito. So, suportahan po natin si Secretary Vince Dizon dahil alam ko matinong opisyal sa gobyerno. Mula pala kay Pangulong Erap Estrada, nag-serve na siya sa Erap administration. From Erap, nag-serve din siya sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. And then from Arroyo, nag-serve na naman siya Aquino administration. Ganyan katindi itong si Secretary Vince Dizon. From Aquino, nag-serve na naman siya sa Duterte. And then from Duterte, nag-serve na naman siya Marcos Jr. So lahat ng ilang presidente yang dumaan, nandyan pa rin siya, nagsiserve, ibig sabihin matino. Hindi siya sa politika. Pagbigyan siya ng trabaho, tanggapin niya, gawin niya. O kaya nga, ako very satisfied ako sa performance niya nung Duterte administration. At saka, even now, yung DOTR napatino, tumino na ang DOTR, wala nang problema sa mga airport ngayon. Dahil may matinong secretary. Kaya napakaganda at inilipat siya sa DPWH. Nice move, nice decision ng Pangulong Marcos Jr. So, sana may mangyayari sa DPWH, may stop or ma-minimize ang corruption sa ahensyang ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa area sa tinanom nga kape ni Manoy Sidrino, so akong bisitahon ang iyang asawa nga hinlo sa ilang tanom nga kape. So nagabasok siya. So muna ni ang hitsura sa kape ni Manang kape na isa ka bulan. Isa ni ka bulan. Kape na ni isa ka bulan indot kayo og tubo. O nindot kid kayo ang tubo sa kape ni Manoy Sidrino. Oh. Sige ni basuke. So muna ang unang tanom ni Manoy. So karon atong bisitaon si Manoy kay mananom na pud siya og kape. Nga itanom ni Manoy. So kuan siya karon. Butang na siya og iti puradan. Manigilo agon sa iyang bangag. Mani no hong ko guys pagkatimang kita. Ate ni nawan-nawan na mani lang. Kami akong tanom, nadugangan na po o 250, so nahimo na 600. 600. So magdagandagan na gyud. So salamat lagi sa Ginoo nga nadugangan na po ang among tanom. Support yun sa Ginoo nga naay nagsuportar sa amoa. Mm. Magka-suportar nami sa among mga anak nga nag-eskwela.
Kay upat ning akong estudyante, isa nga school. Magapit na sad mag-high school ng isa. Usa salamat na gyud ni kay naay nagsuportar sa amoa sa pag-eskwela. Nga padayon ni nga tabang sa amoa. Kay aron makapadayon gyud mi sa pagpaningkamot. Salamat kayo nang. Salamat.